Ikaw yung may nainis. Gano'n. Oo nga, Ay, wala direct. Taas? Taas? So, does it feel after parang doing Space 77 and Bad Genius ba tapos na ba? May last 3 days pa. Shoot kami 16. Ano pakiramdam na palabas na yung P77 and reading all those comments? Ako sobrang happy kasi to be honest, sobrang takot ako sa material. Kasi first time ko gumawa ng ganong material to the point na naalala ko na may mga instances na sinasabi ko sa GMA, sure kayo? Yun. Tapos may time pa nga na sinabihan ko si Christian, one of the concept creator na parang, uy, makalas na natin to kasi hindi ko alam kung mag-work yung ganitong material. Kasi hindi siya made Mainstream. oo hindi siya the usual horror na sanay ang Filipino audience. Ang tayo more on jump scare, supernatural, or something na, alam mo yun, entertaining panoorin na parang katulad ng Conjuring, or Shake, Rattle, and Roll, sa Philippines, di ba, yung mga ganun. Hindi rin siya Malyari, hindi siya Clarita, so parang ibang-iba siya. Nandoon yung fear na parang, uy, kukunin ba to ng public, tatanggapin pa? Pero after nung lumabas mga reviews and eto, ayan, pinapalabas ng sinanyan at yung suporta, kaya pala ng audience natin na willing pala sila sa ganun type of material. Ano yung isa sa mga comment na nabasa mo yung parang tumatak sa'yo? O yung parang nakuha yung gusto mong maparating dun sa pelikula? May isang review na dito, naintindihan nila yung kung bakit ang technical na kung bakit ganun yung mga shots. Yung tipong na-gets nila na bakit nagiging claustrophobic yung movie at some point. Imagine mo na parang general public to, naintindihan. And then at the same time na hindi sila nalito, na nasabayan nila yung pelikula hanggang ending, tapos nakita nila yung twist na nag-enjoy sila doon. Yun. Kasi heavy yung material wala naman akong pinapakita doon na hindi ito yung usual ko na maraming jump scares. So yung doubts mo kanina direct, hindi necessarily on how to make the concept come to life, but on how the public will take it. Yes, nadudun ako na natatakot ako na baka hindi pa ready ang audience natin for a material like this. Pero nakita ko yung mga reviews and sobrang okay siya. Alam ko na parang kaya pala nila. Kamusta naman si Barbie? Pala nila. Barkada ko kasi, I mean kaibigan ko sobrang same Barbie, as Barbie, maingay. Magulo, makulit, yun. Pero kapag work naman, sobrang seryoso nun. Yun naman yung napansin ko kay Barbie. Saka, despite of na, nag-abot kasi ang shoot ng P77 from Pulang Araw to, eto, yung Empire. Nag-aabot yan Beauty Empire. Beauty Empire. Oo Nandun Nagbe-Beauty Empire siya, nag-shoot pa kami. Nagpupulang araw siya, nag-shoot pa rin kami. So, dalawang serye yung tinatawid niya. Paano mo siya dinirect? Kasi yung character ni Barbie ang daming mga layers of emotions. Marami kaming pinag-usapan ni Barbie dyan. I mean, sinabihan ko siya na kailangan niya manood ng mga mga movie na tulad ng mga pelikula ni Ari Aster. Yung mga tipong gano'n. That's why kailangan niya rin manood ng mga pelikula na on her own, na more on nagtatakal ng psychological. That's why pinanood niya ang Dancer in the Dark. Yun, recommend naman yun ng isa sa mga kasama niya sa, I think, Pulang Araw. Isa sa mga cast ng Pulang Araw yung nagsabi sa kanya. Pero nakita ko na sobrang okay si Barbie ka-work in terms of kung paano siya before 10 years ago. Same pa rin at mas meron siyang sarili ng diskarte sa kung saan niya gustong dalhin yung acting niya, yung performance niya, yung character niya. Paano mo i-differentiate yung toos na Barbie sa P77 na Barbie? Ang layo na. Sobrang layo na. She was 15 years old when we worked together doon sa toos. More on doon ang focus ng trabaho niya is alam niya kung paano niya i-perform at magaling na siya. Pero kailangan mo i-guide na ganito yung character mo ganyan. Wala pang personal inputs Pero this time, malinaw na yung personal inputs
na parang, direct, what if ganito natin? What if kung ganito yung natin? Direct si, suggestions. ano ba? Oo. Kung lalagyan ko ba ng backstory si Luna, ganito ba siya, ganyan, ganyan, Marami na siyang ganyan. inputs. Binubuo niya na muna yung character sa utak niya bago niya ilabas. Sa tuos kasi ano eh, Barbs ganito to ha, ganito yung eksena nito ha, ganyan, ganyan, ganyan. So, dapat ganito yung character mo doon. So, doon niya dudukutin. Eto hindi, buo na yung character sa kanya bago pa siya sumampa. Kaya alam ko lang din yung preparation ng Barbie na iba. And mahirap yan for her part kasi Adelina ba? Yung character niya? Yes, ako Walang lang araw. Mm. Ibang-iba eh. Ang bubbly ni Adelina nung pinanood ko eh. Diba? In the middle of the war, there was this girl na bubbly, ganyan. Ibang seryoso naman siya doon. Iba yung atake niya doon. Same with Beauty Empire. Mas Diba? iba. Revenge yun eh. Oo eh. Na type eh. Mas may ano. Iba rin tong... Kaya nung binubuo namin yung Luna, sabi ko, ang ano ko talaga sa kanya, you have to be careful kasi baka maghalo-halo. Yun. Pero in fairness to her, na alam niya kung paano niya iibahin, kung paano niya isi-sustain, at paano niya hawakan. Yun. Speaking of halo-halo, sabay ba yung P77 tsaka Bad Genius at ibang projects mo pa? Yung filming? Nag-aabot. Nag-shoot ng P77, nag-shoot din ng Bad Genius. Yun. Tsaka may iba pa. Oo, may iba pa. Yun. Nandun din naman kayo. Alam niyo yun, kasabay din na nung kay Christian Bables, yung Three Queens. Saka yung kay Dylan Menor na Cure for Love. So, yun. Nag-ahabot. Vertical. Yung vertical. So, Microdramas na. in the microdramas. Signal Yun. play. Oo. So, ibang-iba siya. I mean, pero ang ano naman kasi dyan, syempre, you have to prepare it before you shoot. Ang dami rin naman kasi the shot listing, dapat na-email mo na yung buong script sa staff mo para alam nila kung paano mo atakin ng bawat isa. So, madali na on my part kasi kapag dating mo sa set is, halimbawa, shoot to ngayon ng, ng P77, alam ko lang na, okay, ito atake naman yan, malinaw na yan, na-set na yung tone yan. Pag nag-shoot ako nun ng Bad Genius, alam ko na rin kagad na, eto kasi yan. Di ba siya parang Nakakalito. Ang nakakalito sa akin ang pangalan ng artista. Yun, napaghahalo-halo ko minsan. Oo. Minsan natatawa. May time noon, basta nag-shoot ako ng Bad Genius, bigla akong tinawag sa Atasha ng Luna. Character ni Barbie. Oo, karakter ni Barbie. Hindi pa si, direct sino si Luna. Gumagano lang sa Atasha doon. Pero, yun. Pero, other than that, naka-divide yun ng maayos. Parang, I always make sure naman before I shoot na naka-shotlist na yan. I mean, naibaba na lahat ng information. So, ang babantayan ko na lang is the scenes itself, nung processing and then execution na lang nung bawat eksena. Pero direct yung Bad Genius, yung unang proyekto mo na parang adaptation.